Maupay nga aga mga kasangkayan, maupay nga aga mga ikasi ko mga taga-probinsya. At syempre magandang araw din sa mga nakatira sa syudad na gustong maka-experience ng buhay probinsya. So it's a weekend, so ano muna tayo, gardening time dito sa probinsya kasi wala namang masyadong ginagawa yung mga tao dito pag Sabado at saka Linggo. So gardening time muna tayo. So naalala ko na kailangan ko pala ng ng medyo maganda-gandang potting mix para sa aking mga halaman at saka kakailanganin ko ng coco peat. Kaya nga lang yung coco peat dito ay na-available sa mga sa mga malls at saka sa sa mga agri-stores ay medyo may kamahalan na. So naalala ko naman na minsan ay may nakita akong video na pwede naman palang gumawa tayo ng sarili nating coco peat, lalong lalo na yung mga taga-probinsya na marami yung mga raw materials na available. So yung gagawin ko ay gagawa ko ng aking sariling coco peat para wala akong mailabas na pera para makapag-produce ng coco peat, lalong lalo na wala naman talaga akong mailalabas na pera para magkaroon ng coco peat. So may naalala ako dito, may mga may madaming coconut husk or bunot na nasasayang lang kasi hindi naman masyadong nagagamit yung mga coconut husk dito sa probinsya kasi yung mga naghahalaman ay halos lahat yung ginagamit nila ay 100% na garden soil. Kaya lang yung problema nga pag 100% na garden soil yung ginagamit ay tumitigas yung lupa sa loob ng paso, kaya hindi na masyadong tumutubo ng maayos ang yung mga halaman. So ngayon ay maghahanap tayo ng bunot para gawin nating coco peat kasi sa tingin ko hindi naman mahirap gawin hindi naman mahirap mag-produce ng sariling coco peat. So gaya nga ng sinasabi ko, marami talaga yung mga bunot na nasasayang lang dito. So ito yan, actually yung mga bunot na to ay matagal nang nakatambay dito. So ang gagawin natin ay kukuha muna tayo ng ilang piraso para gumawa ng ating sariling coco peat. Iwan ko lang kung mga gaano kadami yung kayang i-produce na coco peat sa sa isang buong bunot. So ito mga kasangkayan, ito ay galing na sa isang niyog. So kailangan yung gagamitin natin na coconut husk or bunot para makagawa tayo ng coco peat ay yung matured na, kasi sa tingin ko hindi naman talaga tayo mahirapang mag-produce ng ating sariling coco peat kasi tingnan nyo, kahit kamayin lang natin ay pwede na nating paghiwa-hiwalayin yung coconut husk or bunot. Paghiwa-hiwalayin natin yung yung fibers, tapos actually pag ginaganyan lang may mga may mga bumabagsak na coco peat. So ang gagawin lang natin ay iipunin natin yung coco peat na ma-produce natin para makapag-produce tayo ng sakto lang sa gagamitin natin, sakto lang sa kakailanganin nating dami ng coco peat. So sa ngayon ay total malapit din lang naman yung bahay namin dito, ay siguro magdadala lang ako ng isa or dalawang piraso ng coconut husk at titingnan natin kung gaano kadami yung kayang ma-produce na coco peat galing sa isang pirasong coconut husk. So actually mga kasangkayan, sinimula na ngang sunugin yung coconut husk na to kasi tingnan nyo, may mga nakikita na akong nasunog, kulay itim na, uling na. So para naman hindi masayang ay kukuha tayo ng ilang piraso dito para gumawa ng sarili nating coco peat na ipangahalo natin sa ating potting media sa pagtatanim natin ng ating mga ornamentals.
So mga kasangkayan, maliban pa dito sa isang tambak na coconut husk dito ay mayroon pa akong nakita doon. Actually natatabunan na siya ng ang tawag dito. Natatabunan na siya ng mga damo at ng kung ano-ano pang mga halaman. So actually kung sa ibang lugar tayo magpupunta, lalong-lalo na yung mga nasa Manila or mga nasa syudad, talagang malaki yung magiging silbi ng mga ng mga bunot na to, kasi yung bunot na to, maliban pa sa kukupit, yung mismong bunot ay ginagamit din as media para sa orchid. So ayan isang tambak ng ng coconut husk yung makikita natin dito na nasasayang lang. So mga kasangkayan, hanggang dito na muna. Sa susunod ko na vlog ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko gagawin yung pag-produce ng aking sariling coco peat. Tingnan nyo, pati yung mga damo dito ay ang ganda ng pagkakatubo nila, may mga bulaklak na. So mga kasangkayan, hanggang dito na muna. Hanggang dito na muna. Magkita-kita po ulit tayo sa aking susunod na vlog doon nga sa paggawa ko ng coco peat.